titulo ng pelikula ay Logan. Simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa eksena na kung saan ay nagising si Wolverine mula sa kanyang malalim na pagkakatulog dahil sa mga ingay sa labas ng kanyang sasakyan. Dito ay napag-alaman natin na isang grupo ng mga kabataan ang sinusubukang nakawa ng parts ang kanyang kotse. Sinaway niya ito datapwat sa halip na magsitakbuhan ang mga binata ay pinaputukan siya nito ng baril. Naging dahilan ito upang mapilitan si Logan na mapatay ang mga lalaki. Dito ay nalaman natin na si Logan pala ay nagtatrabaho bilang isang freelance driver. Sa sumunod na eksena ay makikita natin si Wolverine na naghihintay sa isa niyang pasahero sa isang sementeryo ng isang estrangherong babae ang lumapit sa kanya at tinawag siya sa kanyang pangalan bilang miyembro ng X-Men. Nagambala si Logan sa sitwasyong may nakakilala sa kanya. Agad niya itong iniwan sa kabila ng pakiusap nito. Bukod pa sa babaeng ito, habang siya ay nasa loob ng sasakyan ay may isang lalaking nagpakita mula sa kanyang likuran at kinilala siya bilang si Wolverine. Nang tanungin ni Logan kung ano ang kailangan nito sa kanya, ay sinabi nitong wala itong kailangan sa kanya kundi sa isang Mexican lady na sa palagay niya ay hahanapin si Wolverine upang humingi ng tulong. Agad na napagtanto ni Logan kung sino ang sinasabi ng lalaki, datapwat, itinanggi niya sa lalaki na walang ganong babae ang lumalapit pa sa kanya. Dahil dito ay nag-iwan na lang ng calling card ang lalaki sa ating bida, at sinabing kontaken siya sa oras na magkita sila ng babaeng tinutukoy nito. Si Logan ay bumalik na sa kanyang hideout na kung saan makikita ang kanyang kasamang vampire na si Caliban at si Dr. Charles. Nagrireklamo si Professor dahil sa kanyang pagkakakulong sa isang barrier tank at iminumungkahi nitong kailangan nilang muling lumantad dahil may mga natitira pang mutant na kagaya nila na nangangailangan ng tulong. Dapatwat hindi siya nito pinakinggan. Nagpapawala si Dr. Xavier ng isang psychic power na halos ikabagsak ni Wolverine, ngunit matagumpay na naiturok ni Logan ang injection na muling nagpanumbalik sa katinuan ni Charles. Habang naghihintay si Logan ng pasahero sa kanyang Android phone, ay nakakuha siya ng isang notification mula sa isang customer. Agad siyang pumunta sa lugar at napansin niya ang isang kakaibang bata na malalim siyang tinitingnan. Sa paglabas ng customer, ay nadismaya si Logan nang makita kung sino ang kanyang magiging pasahero. Agad niya itong tinangihan at sinabing hindi siya available. Nagpakilala ang babae bilang si Gabriela Lopez, ngunit sinabi ni Wolverine na ayaw niyang malaman ang pangalan nito. Naging makulit ang babae, kung kaya nakaramdam ng pagkairita si Wolverine at tinanong ito kung paano siya nito nahanap. Habang nag-uusap sila ay lumabas ang isang landlady at pinagalitan ang batang babae. Agad na nagmakaawa si Gabriela na pagpasensyahan ang bata ngunit galit pa rin ang matabang babae. Nahimatay ito, kung kaya agad itong tinulungan ni Logan. Nakiusap ang babae na wag hayaan ang landlady na tumawag ng kahit na sino dahil malalagay sa panganib ang buhay nila. Sa loob ng apartment ay nagpakilala si Gabriela kay Logan at iniabot nito ang kalahati ng bayad at sinabing makukuha ni Logan ang kalahati kapag nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Sa sumunod na araw, ay muling bumalik si Logan sa apartment ng babae upang sunduin ang mga ito, ngunit nadatnan ni Wolverine si Gabriela na wala ng buhay. Dahilan ito upang maipagpatuloy niya na lang ang paghatid sa batang babae na nagngangalang Laura sa pinag-usapan nilang lokasyon. Bago sila magpatuloy ay dinala muna ni Wolverine ang babae sa kanilang hideout. Sinabi ni Professor X na ang batang si Laura ay ang tinutukoy niya na kinakausap niya ng buong panahon at isa rin itong mutant na kagaya nila. Sa kasamaang palad ay natunton sila ng mga kalaban at naging bihag nila si Caliban. Pinilit nila itong ituro ang mga lokasyon ni na Wolverine at Laura sa pamamagitan ng abilidad nito bilang isang vampira. Nang mapansin ni Wolverine ang mga sasakyan ng kalaban ay agad niyang isinakay si Professor X sa kotse at nagpas siyang iwanan ng batang mutant. Pinipilit ni Charles na baguhin ang isip ni Logan at isama sa pagtakas ang bata ngunit sadyang matigas ang puso ng ating bida. Sinubukan niyang makaalpas mula sa panghaharang ng mga sasakyan, ngunit na-corner lamang sila. Sinubukan ni Logan na manlaban sa kanilang ngunit pinagtulungan lamang siya ng mga ito hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Si Laura na hanggang sa kasulukuyan ay kumakain at pinapanood lamang sila sa CCTV. Ang nagpas siyang lumabas at magpakita sa grupo ng mga kaaway bitbit ang ulo ng isa sa mga tauhan ng mga kontrabida.
Laking gulat ni Logan nang makitang ang kapangyarihan ni Laura ay kahalintulad ng sa kanya. Dahil sa mas maliit ito at mas bata ay naging mas mabilis ito kumpara sa ating bidang si Wolverine. Sinubukang paputukan ng mga kaaway ang batang babae ngunit hindi nila ito makatamaan. Pinasok ng mga sundalo ang bunker upang hanapin ang babae. Ngunit isa-isa silang inubos ni Laura. Sa isang banda ay nahuli nila ito ngunit isang mabangis na pag-atake ang natanggap ng isa sa mga sundalo. Ito ay nagmula sa ating bidang si Wolverine. Laking gulat ni Logan nang makitang hindi lang sa kamao nagkakaroon ng pangil si Laura, hindi maging ang paa nito ay nagagamit din itong sandata. Muling napaandar ni Logan ang kanyang sasakyan at hinamot nila ito upang makatakas silang tatlo. Pinanood ni na Charles at Logan ang video ni Gabriela kung saan, dito ay ipinapahayag ng nurse na siya ay dating nagtatrabaho sa isang laboratorio na gumagawa ng mga mutants gamit ang mga naiwang DNA ng mga dating X-Men. At dito ay ipinahayag niya na si Laura ay isa sa mga ito. Habang nasa motel sila ay nagpasya si Logan na halongkatin ang gamit ni Laura at dito ay nakita niya ang isang comics. Napansin niya na ang address na ibinigay sa kanya ni Gabriela ay katulad sa nakalagay sa comics. Naging dahilan ito para maisip ni Logan na ang kanilang destinasyon ay isang kathang-isip lamang at wala naman talagang naghihintay doon na kaligtasan para sa bata. Sa kanilang pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay ay may nakita silang isang pamilya na nahihirapan dahil nakawala ang mga kabayo nito. Sinabi ni Dr. Charles na kailangan nilang tulungan ang mga ito. Pumayag naman si Logan at gamit ang kapangyarihan ni Xavier ay muli nilang napagtipon-tipon ang mga kabayo at naibalik sa pamilya. Bilang pasasalamat ay inanyayahan sila ng pamilya na manatili ng isang gabi sa kanilang bahay. Malugod silang tinanggap at inisikaso ng pamilya Munson. Nagkaroon ng problema sa tubig at nagpasya ang lalaki na lumabas upang muling suriin ang farm dahil alam niyang sadyang pinuputol ng mga lalaki ang supply upang gamitin sa patubig nito. Habang isinasara nila ang patubig ay, dumating ang isang grupo ng mga kalalakihan. Pinagbantaan nito ang dalawang lalaki na babarilin kung kaya inunahan sila ni Logan at walang kahirap-hirap nitong sinapak ang lalaki at binali ang baril. Dahil sa nakitang lakas at abilidad ni Logan ay nagpasya ang mga lalaki na lumayo. Samantala sa bahay ng mga Munson, ay nagising si Dr. Charles sa presensya ni Logan, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pala ito ang ating bida kundi isang clone ni Wolverine. Naging dahilan upang paslangin ito si Professor X sunod-sunod itong inatake ni Laura, ngunit sadyang mas malakas ito kumpara sa batang mutant. Dahil sa ingay ay agad na pumunta sa kwarto ang anak ng mag-asawang Munson, ngunit maging ito ay pinaslang ng kaaway. Dumating ang ating bida kasama ang ama ng pamilya para lamang malaman na wala ng buhay ang mga nasa bahay. Sa pagkakakita ng ama sa kanyang asawa, kasabay ay ang pagsaksak ng kaaway sa kanyang dibdib. Kalmadong naglalakad ang kalaban sa harap mismo ni Wolverine bitbit si Laura. Si Wolverine ay walang pakialam sa batang mutant ngunit nang makita niyang pinaslang ng kaaway ang professor ay nagsumiklab ang galit nito at nagpasyang paslangin din ang kalaban. Sunod-sunod niyang pinagsasaksak ang kalaban ngunit tulad niya ay may kakayahan din itong mag-regenerate kagaya niya. Ang masaklap pa nito, ang kalaban niya ay mas bata at mas malakas kumpara sa kanya. Si Mr. Munson, sa kabila ng pagsaksak sa dibdib ng kalaban ay buhay pa at ginamit ang kanyang baril upang tuluyang paslangin ang kaaway. Nang makita niya si Logan na buhay pa ay maging ito ay nagpasya siyang kitilin din, sa kasamaang palad ay naubusan ito ng bala. Dahil na rin sa tinamo nitong sugat, ay bumagsak ito sa lupa at nalagutan ng hininga matapos ang lahat, kinuha ni Logan si Laura at isinakay sa kotse. Magkasama silang tumakas mula sa mga kalaban. Dahil na rin sa mga sugat at pagod ni Logan ay nawalan ito ng malay habang nagmamaneho, nagising na lamang ito na nasa kanilang destinasyon na nila. Ang nagmaneho pala ay ang batang mutant. Dito ay napag-alaman ni Logan na totoong ginawang tagpuan ng mga batang mutant ang lokasyon at hindi lang basta isang mapa na nakalagay sa komiko. Dito ay napag-alaman din ni Logan na si Laura na lang pala ang hinihintay nila upang lumagpas sila sa border ng mga kaaway at gagawin nila ito kinabukasan ng madaling araw. Kinabukasan pagkagising ni Logan ay nakita niyang wala na ang mga batang mutant. Ngunit kasunod nito ay napansin niya ang mga lumilipad na drone na agad niyang napagtanto na mga devices na gamit ng kaaway. Gamit ang teleskopyo ay nakita niya ang napakaraming mga sasakyan ng kalaban. Agad siyang tumakbo sa kakahuyan upang tulungan ang mga batang mutant na ngayon ay sinusupil ng mga sundalo upang hindi makatawid sa hangganan.
Dahil nahihirapan si Logan dahil sa kanyang karamdaman ay itinurok niya ang isang serum na magpapalakas sa kanya ng pansamantala. Samantala, ang mga batang mutant ay tumatakbo ng mabilis upang matakasan ang mga kaaway. Ang iba sa kanila ay naku-corner at ang iba naman ay napipilitang gamitin ang kanilang mga superpowers upang paslangin ang mga sundalo. Si Laura ay naging mabagsik din at sunod-sunod niyang kinakarne ang mga kaaway na nakakaharap niya. Hanggang sa marinig niya ang boses ni Wolverine na sumisigaw at isa-isang kinakatay ang lahat ng kalaban. Saktong naku-corner si Laura ng mabilis na saklalahan nito ni Logan. Magkatuwang nilang pinapaslang ang mga lalaki na parang mga manok na tinatangalan ng ulo at hininga. Naging maganda ang kombinasyon ng dalawa at naging napakabangis naman dirigma na ang sinumang hamarang sa kanila ay siguradong malalagitan. Dahil sa nakikita nilang abilidad ng dalawa ay napilitan si Howlett na pagbantaan si Logan na papaslangin nila ang lahat ng na-capture nilang bata kung hindi titigil ang dalawa. Nagtago si Laura habang si Wolverine ay unti-unti nang nanghihinga dahil sa nawawala na ang epekto ng serum. Lumapit si Dr. Rice at kinausap si Logan, nagbabakasali na makumbinsi nito ang Beast na tumigil sa pagre-resist. Ngunit ang di nila alam ay may hawak na baril si Wolverine at agad itong pinaputok sa ulo ng doktor. Kasabay nito ang pag-atake din ni Laura mula sa pinagkakataguan nito. Tumulong na rin ang ibang batang mutant sa pag-atake sa mga kalaban. Muling nagkaharap si Logan at ang cloned Wolverine. Gaya ng inaasahan ay naging dehado si Logan. Nagawa ni Logan na makalamang sandal nang makakuha siya ng pinto ng sasakyan at gamitin itong panghampas sa kaaway. Nagawa rin niyang sakalin ito ng ilang segundo. Datapwat agad itong nakabawi at hinati ang bakal. Sinubukan ni Laura na tulungan ang ating bida at ito ang nakipaglaban sa kaaway. Kahit papano ay nagkaroon ng kalamangan ang batang mutant. Samantala binaril ng palaso ni Donald si Logan upang maiwasan nitong matulungan ang batang mutant. Tutulungan din sana ni Mr. Howlett ang cloned Wolverine nang dumating ang mga batang mutant at ginamit nito ang mga kapangyarihan nila upang supulan ang kaaway. Sa kabila ng napakaraming saksak ni Laura sa Beast ay nagawa pa rin itong makabawi. Ang leader ng mga batang mutant ay ginamit ang lahat ng lakas nito upang mabuhat ang sasakyan at matagumpay na aidagan ito sa kalaban. Datapwat dahil sa healing power nito ay nanatili pa rin itong buhay at patakbong inataking muli si Wolverine. Nakakita ng baril si Laura at mula sa bulsa niya ay kinuha nito ang adamantium na bala na kayang kumitil sa regenerative power ng isang beast. Bago tuluyang masaksak ng cloned Wolverine si Logan ay binaril ito ni Laura sa ulo na ngayon ay hindi na makakaya pang mag-heal sa sarili nito. Si Logan, dahil sa pinsalang natanggap ay hindi na kinaya ang mga sugat na nakuha kung kaya ito ay binawian na ng buhay. Naiwan si Laura na umiiyak dahil sa pagkawala ng kanyang amang si Wolverine. Wakas! Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel. Muli ako si Richard Belen. At ako naman si Syville Balaoro. Hanggang sa muli. Goodbye!